Praise the Lord. Minsan po, palakpakan po natin. Bigyan po natin ng Panginoon ng papuri, ng pagsamba ngayong araw na ito. Praise the Lord. Amen. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pag-receive ng kanyang banal na salita. Sinabi po natin na wala pong problema pagdating sa seed, pagdating dun sa Word of God. Ang problema lang yung dadatnan ng Word. Talagang makapangyarihan, subok na makapangyarihan, subok na matatag, subok na nagbibigay ng healing, ng miracle, ng encouragement, ng rebuke, ng correction, ng pagbabago, ng pagpapala ang salita ng Panginoon. So napaka-importante po ng preparation ng heart para pagdating ng seed na yon, napakaganda ng pagdadatnan, napakaganda ng pagtatamnan ng salita ng ating Panginoon. So I believe na tayo po ngayon ay nahihanda na yung ating mga puso at isipan para po dun sa makapangyarihang salita ng ating Panginoon, para pagdating sa atin ng word na yon, tiyak po na ito ay magkakaroon ng ugat, ito po ay lalago at ito ay mamumunga at ito rin ay magiging kapakipakinabang para sa mga taong makakarinig nito sa pamamagitan po natin. So tayo po ngayon ay nasa pangatlong series natin, dito po sa series nating Undefeated. Sinasabi po natin ang ating Panginoong Sukristo ay nagtagumpay na at tayo po ay kumukuha dun sa tagumpay na lamang ng ating Panginoon. Kaya nga kapag ikaw ay nakasa Team Jesus, ano man na nangyayari sa buhay mo ngayon, ikaw man ay tila baga natatambakan, o kaya naman ups and down yung iyong buhay, parang minsan panalo, minsan talo, but that's life. Sabi nga po natin, that's life. Sinabi po natin mga kapatid, pagdating sa tagumpay, there's no such thing pagdating sa growth na straight line na growth. Wala pong straight line na growth. Wala po tayong makikitang ganon. Ang growth po ay pa ganon, pa iba-iba talaga siya. Para din buhay, kapag ang buhay parang, alam mo po yung linyang yun na diretso, patay yun. Pero kapag may movement, may taas-baba, yung buhay natin, ibig sabihin buhay ka pa. Kaya kapag ikaw ay nakakaranas ng ganitong mga pagsubok pangyayari sa iyong buhay, ibig sabihin, ikaw ay buhay pa. Kaya lang, ang katotohanan, hindi nga madali. Dahil minsan kapag nasa lowest point tayo ng buhay natin, nag-question tayo na madalas naman, ito naman ay valid na question, na ano kaya mangyayari sa aking bukas? Anong mangyayari dito sa loob ng pagsubok na ito? Kasi nag-iiba ang tao pagdating sa pagsubok. Ulitin ko po, nag-iiba ang isip, ang puso ng isang tao pagdating sa pagsubok. Kasi po ang pagsubok ay revealer. Ang pagsubok po ay revealer. Inire-reveal lamang nito kung sino ka sa panahon ng pagsubok. Kaya nga po doon marireveal yung attitude natin, doon marireveal yung pangarap natin, doon marireveal yung training natin kahapon, kung naintindihan natin siya, doon marireveal yung mga experiences natin na nag-gain, exposure natin, yung education natin. Kapag dumaan na tayo doon, kaya nga every time nadadaan tayo dito, kailangan talagang dumaan doon. Kaya nga po, alam niyo po ba, ang buhay natin ay parang isang walang katapusang labanan. Ang buhay natin ay walang katapusang bakbakan. Minsan, tahimik na gera. Ito yung mga unseen battles sa buhay natin, sa isipan natin. Minsan naman, harap-harapan. Napakaingay na battle sa buhay natin. Ito yung krisis, pwedeng krisis sa pamilya natin, krisis sa trabaho natin. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may pangako ang Panginoon. Ito maganda. Sa gitna ng mga unseen and even seen battles na ito sa ating buhay, may pangako ang Panginoon na kung saan ito yung sasagot sa katanungan natin na paano natin masasabing panalo na tayo kung hanggang ngayon ay nasa gitna pa rin tayo ng matinding pagsubok. Paano natin masasabi na panalo na tayo, nasasaktan pa naman ako, kinakabahan pa rin naman ako. May takot pa rin naman ako. May worry pa rin naman ako. Pero paano ko masasabi na panalo na tayo? Napakaganda po ng pag-uusapan natin. Why?
para pag dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon ng ating buhay, sinabi ko nga po, di ba, revealer ito eh. Yung mga pagsubok sa buhay natin. Pag naintindihan po natin itong dynamics na ito ng buhay, makikita natin, parte lang ito ng kabuuan. Yang mga tuldok na yan, yung mga pangyayaring yan sa iyong buhay, ay makikita mo, parte lamang ito ng kabuuan, ng tagumpay, na pinagtagumpayan na ng Panginoong Kristo na kung saan ipinasa niya sa atin. So dito po natin ito makikita sa passage na ating pag-uusapan ngayon. I want you to open your Bible with me in Romans chapter 8 verse 37. Romans chapter 8 verse 37. Madalas po nating napapakinggan ito. But ngayong araw na ito, dalangin ko, ito po ay tumimo. Masumpungan natin yung yaman, yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Ngayong araw na ito, the Bible said in Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So today, God will nourish your spirit. Today, God will strengthen you. Today, God will give you success sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Romans chapter 8 verse 37, yet in all these things, we are more than conquerors. Sabi nga po natin, more than conquerors. Sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Roma, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sabi po sa Tagalog, Romans 8 verse 37, pero kahit ganito ang kalagayan natin, tingnan niyo po ito, pero kahit ganito ang kalagayan natin. Pwede mo yan masabi sa pamilya mo mamaya, pwede mo yan sabihin sa kaibigan mo, pwede mo yan sabihin sa mga katrabaho mo, pwede mo yang sabihin sa mga kasama mo, sa mga kaministry mo. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Lahat po ng naniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon ngayon, pwede po ba palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang salita ngayong araw na ito? So paano natin masasabi na panalo na tayo? Kung hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng samot-sari, sapin-sapin na pagsubok sa ating buhay, paano masasabing panalo? Ako nasasaktan nga ako. Paano ko masasabi na kung saan nagwagi na? Wagi na ang buhay na ito. Kung ako ay nasusugatan pa. So Paul answers this legit, this valid question. Sinagot niya po ito not with a theory. Hindi niya po ito sinagot sa pamamagitan ng teorya lamang. But sinagot niya po ito with theology. Theology na kung saan nakababad sa suffering. Isang napaka-importanteng katotohanan. So sa Romans chapter 8 po, hindi itinago ni Apostle Paul ang reality. May tribulation, may distress, may persecution, may famine, may danger, and even death. Mababasa natin sa verse 35. At mababasa natin yung samot-saring magpagsubok pagdating sa verses 35 tapos 36, isang atras lang. Yun po yung context nito, ng passage na ito. Sa Romans chapter 8, makikita natin yung tad-tad ng tribulation, distress, persecution, famine, danger, and even death. Pero may makapangyarihang salita pagdating dun sa verse 37. Kaya importante po itong context ng passage na ito. Makikita natin yung iba't ibang uri ng mabibigat na pagsubok hanggang kamatayan. Hanggang sa tindi ng mga threats na naranasan nila, mararanasan ng mga mananampalataya, pero napakamakapangyarihang salita ang sumunod dun sa verse 37. Tignan niyo po, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Isang word dito, ito po yung yet.
Ito yung pero. Sabihin nga po natin pero. Sa ibang Tagalog na salin dito, ngunit, yet, in all these things, pero kahit ganito ang kalagayan natin, ito pong yet na ito is the turning point of the Christian life. Yan po ang turning point ng buhay ng mananampalataya. Kaya nga kapag may pagsubok na nararanasan, may matinding trouble na nararanasan, may matinding hardship na nararanasan, may matinding threat na nararanasan, hindi yon ang huli. Hindi doon nagtatapos ang lahat. Kung may verses 35 hanggang 36, tandaan mo may verse 37. Yet, in all these things, kapag may ganun kang nararanasan, babanggitin mo to, yet in all these things, we are more than conquerors. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, nakuha po natin, kapag may nahihirapan ka, kapag may mga worries tayo sa buhay, importante, tama. Katulad ni Apostle Paul, hindi niya tinago yung realidad. Hindi niya sinabi na kapag ikaw ay naging Christian, para ka nasa cloud 9 na. Hindi niya sinabi dito na kapag may Christian ka, naging Christian ka, na born again ka, wala nang pagsubok na mangyayari. Dahil ang katotohanan, meron talaga. Tama. Pero may verse 37. Yet, pero, ito ang turning point ng Christian life. Ito ang turning point ng lahat ng mga mananampalataya kapag dumadaan sa pagsubok. Paano natin mauunawaan ito? Naniniwala po ako nakakausapin tayong lahat ni Lord ngayong araw na ito. So join me in our message today entitled Anatomy of Our Victory. Anatomy of Our Victory. Ang sagot po sa napakatinding mga katanungan natin sa buhay na nagde-demand ng sagot ay nandito po sa pag-uusapan natin ngayon. Ang sagot po ay nasa anatomy o kabuuan ng tagumpay na ibinigay ng Panginoon. Kasi minsan sumusuko tayo dun lamang sa ibang detalye na nangyayari sa atin. Dun sa ibang pagsubok na nangyayari sa ating buhay na akala natin kapag may bankruptcy na nangyari, akala natin end na yon. Hindi po. Kumbaga sa negosyo, parte lamang yung verses 5:36 sa isang matagumpay na negosyo, sa isang matagumpay na buhay. Kasi wala naman nagtagumpay na hindi ka nakaranas ng pagsubok sa buhay. So lahat ng magagaling na negosyante, nakaranas siya ng bankruptcy. So kung gusto mo talaga makaranas ng maging mahusay na negosyante, paghandaan mo na daw yung startup mo. Kasi karamihan dyan nalugi. Ay ayoko na, di wag na rin. Pero kapag malinaw ito sa isang tao, whether anuman ang pagdadaanan mo sa buhay, maliwanag sa iyo na hindi ito ang huli. Parte lamang ito ng tagumpay. Lagi ko po natatandaan yung tinuro sa amin dati ni Dr. John Maxwell. Sinabi niyang ganon, all successful people have at least experienced one major failure in life. Wala kang makikita na matagumpay na tao na hindi nakaranas ng at least one major failure. Yung napuruhan siya. Yung umaray talaga siya sa pagsubok na ito. Kasi yun ay pinagdadaanan talaga ng mga matatagumpay na tao, matatagumpay na magulang, matatagumpay na boss, matatagumpay na kung saan lingkod ng Panginoon, matatagumpay na mananampalataya. Kasi maliwanag sa kanila na hindi yun ang kabuuan. Parte lamang ito. Pero kailangan maintindihan mo yung anatoming yon para nang sa gayon, hindi natin husgahan yung mga nangyayaring pagsubok, kahirapan sa buhay natin na ending na. Yun pala, simula palang pala yun. Lahat po ng ready at excited na matuto, mabago at mapagpala ni Lord ngayong araw na ito. Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. Let's look at the anatomy of our victory. Tignan natin itong kabuuan na ito ng tagumpay natin. At least magkaroon tayo ng idea dito ngayon para pag
na-discourage tayo, na-disappoint tayo, nahirapan tayo, may pagsubok na nangyari sa ating buhay, alam mo na hindi pa yon ang katapusan. Na parte lamang iyon. Kaya ulitin ko po, lahat ng nagtagumpay, hindi pwedeng hindi umaray. Lahat yan may mga ouch na moment. Lahat yan may mga, alam mo, lahat yan, lahat ng matagumpay na tao, may peklat ng nakalipas. Ibig sabihin no, lahat may scars yan. Sugat niya no nakalipas. Wala kang makikita na nagtagumpay na mananampalataya. Wala tayong makikita na kung saan nagtagumpay na negosyante, na magulang, nanay, tatay, estudyante, o saan mang field na walang scars. Pero yung scars na yon, ang pinagmulan ng kanyang success. Ngayon, number 1. Paano natin masasabi na panalo na tayo kung hanggang ngayon nasa gitna pa rin tayo na matinding pagsubok o may mga pinagdadaanan pa rin tayo? Tignan natin itong anatoming ito ng ating tagumpay. Number 1, verse 37. Tignan niyo po ha. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Number 1, our victory is battle-related. Ang tagumpay ng isang tao ay battle-related. The phrase in all these things, etong all these things dito, ito po sa passage natin, di ba? May yet, pan-transition yon. Kaya pag may verses 35, 36, ibig sabihin, may mga pagsubok sa buhay, tandaan natin may verse 37. Pero babalik tayo doon sa verses 36, 35. In all these things points back to verse 35. Ano yon? Hirap, dusa, gutom, panganib. In fact, alam na po natin itong verse 35 dito, narinig na natin, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Ito po yung in all these things dito. Yung in all these things dito, tapos may death pa sa verse 36. Ito yung in all these things dito. Kaya nga, ang tagumpay natin dapat malinaw muna sa anatomy ng ating katagumpayan. Malinaw muna na ang tagumpay ay battle-related. So these are not, itong binanggit po dito sa verses 35, saka 36, hindi po ito hypothetical trials. Hindi po AI ito. Ito po ay totoo na pagsubok. They are real affliction. Kaya alam niyo po sa Greek phrase, etong in the midst of, ito pong binasa natin ngayon na in all these things. And to toys pasin. Kapag pag nabasa po natin ito sa Greek, ang ibig sabihin po nito, literally, pagdating sa Greek, litin ko pa, yung in all these things dito, ang ibig sabihin po nitong phrase na ito sa Greek, in the midst of all these things. Litin ko pa, in the midst of all these things. Hindi siya after, hindi rin siya outside. Ang ibig sabihin ng sabi nga po natin, in all these things. Ibig sabihin nito, within the battle. So victory is not escape. Hindi mo pwedeng sabihin na nagtagumpay ka pero takot ka. Gusto mo nang mag-escape doon. Hindi po ito escape, ito ay endurance. So Apostle Paul is saying that your victory is not proven by the absence of adversity. Ang tagumpay natin ay hindi mapapatunayan kapag ikaw ay hindi nakakaranas ng pagsubok. But by your perseverance through it. Kaya nga, in all these things, in the midst, yung ibig sabihin po nito. Kaya nga, ito ba maganda? In all these things, diba nakalagay doon, we are more than conquerors. Ito maganda dito. Alam niyo po ba yung word na conquerors ay hupernicomen. Ang ibig sabihin niyan sa Greek, galing po ito sa dalawang salita, di ba? Hupernicomen.
Nanggaling po yan, yung conquerors na yan, sa dalawang salita sa Greek. Ang ibig sabihin po niyan, hooper, hyper. Etong hooper na ito, ang ibig sabihin niyan, above, beyond. Ibig sabihin, tagumpay. Hooper, tapos nikomen. Nanggaling yan sa Greek word din na niko. Ang ibig sabihin, to conquer. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging hooper. Ibig sabihin nun, winner, successful. Hindi ka pwedeng nasa taas, nagtagumpay, kung wala kang niko. Ibig sabihin, kung wala kang struggle. Nakukuha na po natin ito. Ang ibig sabihin, ang battle ay requirement para sa blessing. Kung gusto natin masabing, conqueror ka, blessed ka, kinakailangan may battle na pinagdaanan. Lahat ng nasabing blessed, tiyak yan may battle na pinanggalingan yung blessing na yon. Hulitin ko, hindi ka pwedeng maging hooper, successful, kung wala kang niko. Kaya hooper, niko men, kung wala kang struggle na napagdaanan. Ang battle ay requirement para sa blessing. So hindi ka matatawag na conqueror kung wala ka naman na conquer. Parang ganito, hindi matatawag na testimony ang isang bagay na walang test na pinagdaanan ng isang tao. Kaya nga ang tagumpay ay hindi pagkawala ng laban. Ito ay ang presensya ng kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng laban. In all these things. Sinabi ni Apostle Paul. Kaya nga po sinabi ni Charles Spurgeon, the Christian is made strong and firmly rooted by all the trials and storms of life. Ang mga mananampalataya po ay napapalakas, napapatatag, lalong lumalalim sa pamamagitan ng mga trials, sa pamamagitan ng mga unos sa kanyang buhay. So even Jesus did not avoid suffering. He overcome. Yung mga suffering na yun po ay pinagtagumpayan ng ating Panginoon. In fact, the cross preceded the crown. Bago may nagkaroon ng resurrection, bago nagkaroon ng glorification, bago nagkaroon ng ascension, meron mo ng crucifixion eh. Kaya nga, listen to this, ang Christian life din, hindi nag-e-end sa crucifixion. Kaya kung ikaw ay nagbubuhat ng cross ngayon, hindi yan ang ending mo. Kasi part yan ng anatomy ng tagumpay. Nakuha po natin siya. Kasi expertise ni Lord ang resurrection after ng crucifixion. Kaya naniniwala ko, after niyang mga hirap na pinagdadaanan natin, kung naiintindihan natin ito, kung naiintindihan natin tong anatomy na ito ng victory, alam mo, after ng crucifixion na yan, may resurrection, may pagbangon, may tagumpay, maluluwalhati ang ating Panginoon after ng mga pangyayari yan sa iyong buhay. Come on, purihin natin ang Panginoon ngayong araw na ito. So ngayon ang tanong, nasa season ka ba ng distress o matinding problema? Huwag mong isipin na pinabayaan ka na ng Diyos. Ang struggle mo ngayon ay prerequisite o requirement ng iyong promotion. Kaya nga, you are in the battle related dito sa passage na ito. Alam niyo po, tayo ay hindi pwede na dadaan tayo o yung journey natin bilang mga mananampalataya ay wala tayong dadaan ng pagsubok. Kasi nga, ang tagumpay natin ay battle related. Ibig sabihin, may nalulutong tagumpay diyan kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok. So stop interpreting battles as defeat. Ulitin ko po, stop interpreting battles as defeat. Because they are the breeding ground of your victory. Kaya may maraming mga tao, alam niyo po, minsan sayang yung idea 10 years na 15 years na. Ang tumatalo sa tao, hindi yung walang idea Why create tayo ni Lord na napaka-powerful ng isip natin?
Kaya lang ang hilig sa procrastination ng tao. Kaya umabot na ng 20 years, ng 30 years, ng 50 years, ng ending, hindi siya nag-execute. Why? Kasi tinitignan niya agad, magkakaroon ako ng pagsubok. Baka tawanan ako. Pagtatawanan nila ako, baka sumablay ako, laitin nila ako. Kapatid, si Jesus hanggang ngayon nilalait pa. Si Jesus hanggang ngayon nasa langit na. Nire-reject pa, tapos ikaw mahihiya. So it doesn't mean na nire-reject, na nilalait ang isang tao, hindi na siya matagumpay. In fact, lahat ng nire-reject, lahat ng nilalait, tandaan mo yan kapatid, lahat ng matagumpay, until now, nire-reject at nilalait. So maganda na nire-reject tayo, na nilalait tayo, na pinipersecute tayo, pero malinaw sa'yo, deep inside of you, na ikaw ay nagtagumpay na dahil matagumpay na ang ating Panginoong Hesukristo. Come on! Kaya nga wag mo nang ipaliban-liban yan. Maganda kung masasaktan ka, natural naman yon. Pag di ka rin naman nag-succeed, masasaktan ka rin naman. Natatakot ako, baka hindi ako tanggapin sa trabaho. Itong produkto ko, baka pagtawanan. Maniwala ka, kahit napakagandang produkto, pinagtatawanan ngayon. Diyos ka, pinagtatawanan hanggang ngayon eh. Nakabo natin siya. Kaya lang, bakit may mga tao na napakatinding risk taker? Kasi malinaw sa kanila itong anatomy ng victory. Na ang tagumpay, battle-related siya. Nakuha mo natin, so wag kang hihinto dahil alam mo, magkakaroon ka ng pagsubok. Whether huminto ka o tumuloy ka, magkakapagsubok ka. Pero kapag tumuloy ka, may battle. Pero kasunod nun, tagumpay. Kasi battle-related nga ang victory. Nakuha natin. Kaya nga kung bata ka pa ngayon, mas maganda magsimula ka na magnegosyo. Bakit? You still have luxury of time to fail. Marami pang panahon para makabangon, matuto. Kahit ka may edad ka na may time ka pa naman. If you're not dead, God's not done. And the best is still ahead. Kasi battle-related nga siya eh. Alam niyo po kung meron mang napakatinding procrastinator, ako po yon. Kasi isang katangian ko po, napaka-perfectionist ko na parang kapag may konting nakikita kong ganito, natatakot ako. Natatakot ako mapagtawanan, natatakot akong sumablay. Hindi ko kayo ma-execute ng isang bagay. Pero kung tatanungin mo, lahat ng pinakamayayaman, lahat ng pinakamatatagumpay, sinasabi nila, ituloy mo lang yan. Saka mo na ipalis yan. Sa panahon ng ginagawa mo na. Dapat ready ka lang na mapagtawanan, ready ka lang na makriticize. Kailangan natin yun eh. Bakit? Parte ng tagumpay ito. Battle-related ang tagumpay. Kung gusto mo na magtagumpay, dapat may laban ka ng kinakaharap. Nakuha natin siya. Para masanay ka na sa ganong klaseng arena. Tandaan natin that our battles not against flesh and blood, but against the powers of darkness. So laging may ganyan. Ang buhay ay weather lang. Hindi man habang buhay ang storm na sunod-sunod. Pero parang Pilipinas yan. May mga pagsubok, may mga bagyo na kung saan after this, papunta na naman tayo ng rainy season. Nakaraan nga may super typhoon, di lang pumasok sa atin. Pero hindi naman siya tumatagal. Pero sunod-sunod pa rin kasi buhay tayo. Tandaan natin, pag may ganon, ay may nilulutong tagumpay sa buhay mo yan. Our victory is battle-related. Now, if victory is experienced in the battle, then the next question is, who makes this victory possible? Ang ganda ng susunod na statement dito. Tingnan niyo po. Yet, in all these things, in the midst of these trials, hardship, sinasabi niyang ganon, kailangan talaga ito eh. Pero nakasunod dito, we are more than conquerors. Pangalawa, our victory is Christ-centered. Ang tagumpay natin, hindi lamang siya battle-related. Ang sarap no malaman na hindi ka lang basta-basta lumalabang mag-isa. Christ-centered din pala ang tagumpay. Now, sabi ni Apostle Paul dito, we are more than conquerors through Him.
Through Christ. So lininaw ni Apostle Paul na tayo ay higit. Ang ganda nito, hanggang dulo. Nilinaw dito ni Apostle Paul, tignan niyo po, hindi lang naman conquerors nakalagay dito. We are more than conquerors. Higit pa tayo sa mapagtagumpay. Kasi may nakalagay dito, through Him. Ang ibig sabihin niyan, sa pamamagitan niya. Yung through sa Greek po, ang ibig sabihin niyan, yan po yung preposition na dia. Ang ibig sabihin, dia, through Him. Dia, Him. Ibig sabihin nun, si Jesus ang instrument o dahilan kung bakit tayo nananalo. Ulitin ko po, si Jesus ang instrument, siya ang dahilan kung bakit tayo nananalo. So hindi tayo ang source ng power natin. Tayo lang ang conduit o daluyan nito. So ang tagumpay po natin ay, ang tawag dito ay borrowed victory. Sabi nga po natin, borrowed. Hiram siya na tagumpay. May pinagkukunan tayo. Para tayong bata na nakasakay sa balikat ng tatay. Naaabot natin yung bunga dun sa punong yun. Hindi dahil sa matangkad tayo. Bata nga eh. Kundi dahil malaki yung pumapasan sa atin. Kaya may naaabot ka in the midst of troubles and trials. Namansin mo, may naaabot ka pa rin. Nakapagtagumpay ko pa rin. May struggle ka naman. Paano na nangyayari yon? Kasi nga, yet in all these things, we are more than conquerors through Him. So our victory, hindi lang siya battle-related. Ito rin ay Christ-centered. Kaya nga po yung Greek na pinag-usapan natin kanina pagdating dito sa conquerors, ibig sabihin, overwhelming conquer. Ibig sabihin, nakaka-overwhelm ito to gain a surpassing victory. Kakaibang tagumpay yung ibinibigay ng ating Panginoon. Hindi lang siya simpleng winning, yung sinabi dito na conqueror, dominating victory ito. Dominated. Ito pa. Notice natin yung instrument, di ba? Yung source na nakalagay dito. Yet in all these things, we are more than conquerors. Ano daw? Through Him. Sabi nga po natin, through Him. So, ibig sabihin, kahit na anong willpower mo, kahit na anong positivity mo, ang tagumpay pa rin ay magmumula sa ating Panginoong Kristo. Kakapusin yan, yung positive natin, kakapusin yan. Yung willingness mo, nabibitin yan. Kasi, ang source naman ng lahat, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, victory is not self-achieved. It is Christ-received. Ang victory natin na hindi lang naman natin na-achieve yan kasi tad-tad nga ang dami. Sa una, parang kakayanin mo pa kung ikaw, pero kapag sunod-sunod na, wala ka ng sapat na lakas para mapagtagumpayan yon. Nakahawa natin siya. Wala nang sapat na lakas. Saan ka nakukuha ng lakas? Sa ating Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nagtagumpay, after na matitimting pagsubok mo, malinaw sa'yo. Ba't ka nagtagumpay? Through Him. Sabi nga po ulit natin, through Him. Balik lagi kay Lord. Why? Ang tagumpay mo, hindi lamang sa mga laban na pinanalo mo, kundi nanalo ka dahil sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga po sinabi ni D.L. Moody, the Christian does not fight for victory, but from victory. The Christian does not fight for victory, but from victory. Tayo po ay, alam niyo po yon, humuhugot lamang. Borrowed victory lamang ito, humihiram tayo. Umaangkas lamang tayo sa tagumpay na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Therefore, ang pagiging more than conquerors ay nangangahulugan na ang atake ng kalaban ay, listen to this, ang atake ng kalaban ay nagiging blessing pa sa huli. Dahil kay Jesus. Biruin mo yung battle na to, yung atake ng kalaban, yung mga pain na nangyari sa buhay mo, nagiging blessing pa sa dulo. Paano nangyari yon? Through Him. Kaya nga ang tawag sa atin, more than conquerors. Bakit? Yung tagumpay mo galing sa Panginoong Kristo. So in moments of weakness, i-declare mo lang, through Him I overcome.
through Him. Laging ganun, through Him. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Through Him. Christ-centered siya. So sa gitna ng laban, makinig po maigi lahat dito. Sa gitna ng laban, dapat nasa gitna ka pa rin ng kanyang kalooban. Ulitin ko. Sa gitna ng laban, huwag kang mawawala sa gitna ng kanyang kalooban. Doon masisigurado mo ang tunay na tagumpay. Kasi ang the best place in the world ay hindi lugar na kung saan napakaraming kayamanan. The best place in the world ay hindi lugar na kung saan tagtad ng langis, tagtad ng energy. Ang pinakamagandang lugar, the best place in the world, ay matatagpuan mo sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Magkapagsubok ka man sa dulong-dulo, ikaw pa rin ang panalo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Come on, praise the Lord! Now, last but not the least, but what fuels this victory? Ano yung nagsusustain sa atin? Ito maganda. Ano yung nagsusustain sa atin sa panahon na mag-fail ako? Sa panahon na mag-fall ako? Sa panahon na tamaan ako ng matinding takot? Ano pa rin na magsusustain sa atin? Ang ganda. Isang verse, pero hitik na hitik ng katotohanan na mauunawaan natin that this is just part ng buong journey ng aking victory. Sinabi niya dito, tignan niyo po maigi. Verse 37, yet in all these things, battle-related ng tagumpay natin, we are more than conquerors through Him. Christ-centered ang tagumpay natin. Pero di natapos ang lahat. Who loved us. Pangatlo, our victory is love-motivated. Our victory is love-motivated. So dito sa verse na ito, kinunclude ni Apostle Paul, through Him who loved us. Kaya nga po yung Greek word dito ay agape santos. Ang ibig sabihin niyan, agape, selfless, sacrificial, unconditional love. Hindi po siya emotional love. Ulitin ko. Ito po ay unconditional, sacrificial love. Pag emotional love, hindi ka nasuklian. Ayaw yan. Nakuha po natin, that's emotional love. Kasi nga nasaktan ako eh. Minamahal na kita, tapos nasaktan mo pa ako, tapos nagpe-fail ka pa. That's emotional love. Pero yung kay Jesus, kakaiba. Hindi siya emotional love through Him who loved us. Kaya nga ang tagumpay natin ay love-motivated. Dalangin ko na tumimo sa atin, tumama ito sa ating puso't isipan. Itong word na ito ngayon, hindi siya emotional love. Our victory is anchored not in our love for God. Ulitin ko. Ang tagumpay natin ay hindi nakaangkla sa pagmamahal natin kay Lord. Why? Sumasablay ka nga eh. But nakaangkla ang tagumpay natin sa pagmamahal sa atin ni Lord. Hindi sa pagmamahal mo kay Lord. Kasi sumasablay yan. Pumipitik-pitik yan minsan ng hindi maganda. Tumitirik-tirik yan ng bagya. Minsan tuluyan pa nga. Eh paano ka magtatagumpay ngayon sumasablay ka? Magtatagumpay ako. Why? Hindi dahil sa pagmamahal ko sa Diyos. Although kailangan siya. Pero sumasablay ang tao. Pero nagtatagumpay ka at nagtatagumpay ako sa Christian life natin dahil mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan malinaw po ito. Now, ang verse ay nagtatapos sa through Him who loved us. Ang salitang love, ulitin ko po, ay agape santos. Alam niyo po itong word na ito, ang ibig sabihin, pag binasa po natin sa Greek, ito po ay oris, nasa oris tense. Ang ibig sabihin po niya, pag sinabing oris tense, ang ibig sabihin niya, tumutukoy dito yung, di ba, through Him who loved us. Tumutukoy po itong salitang ito sa isang tapos na aksyon sa kasaysayan. Yung through Him who loved us, ang ibig sabihin, tapos na yan na aksyon sa kasaysayan. Ano yun? Yung krus ng Panginoon. Doon sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi niyang, it is finished, tetelestai. Paid in full.
So ito po yung love dito. Tapos na siya na aksyon sa kasaysayan. Doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ating panalo ay hindi base sa ating performance. Ito po ay nakabase sa unconditional love, agape love ng Diyos. Alam niyo po, ang mga hari noon, nananakop po sila para sa lupa. Nananakop po sila para sa ginto. Pero ang ating hari, the King of Kings and the Lord of Lords, tinalo po ang kamatayan. Hindi po para sa isang ginto. Hindi para sa isang kalupaan. Kundi para sa isang makasalanan tao. Grabe. Para sa'yo. Kaya nga love motivated ang ating tagumpay. Hindi dahil minahal ka na ng Panginoon bago ka pa. Alam mo yun, hindi dahil mamahalin ka ni Lord. Kapag ikaw ay nagtagumpay. Kapag ikaw ay lumaban. Pakinig pong maigi dito. Kundi dahil minahal ka na ni Lord. Oristense, bago ka pa lumaban. Ulitin ko, minahal ka pa ni Lord bago ka pa pumasok sa gera. Kasi mas susugatan ka eh. Kasi kapag hindi ka mahal ni Lord, pagpasok mo ng gera, pag nasugatan ka, madumi na to. Duwag pala to eh. Malabal na to, lembot-lembot pala to. Pagdating ng pagsubok, ayaw. Wala, naiwanan ka na nun. Buti na lang ang tagumpay natin ay love motivated. Why? Yet in all these things, we are more than conquerors through Him. Sino siya? Who hates us? Hindi, who loved us. Sabi po ni Max Lucado, God loves you just the way you are. Ito po, paninindigan ko to. God loves you just the way you are. Tignan mo sarili mo. Minahal ka ng Panginoon na ganyan ka. Tignan mo yung katabi mo. Minahal yan ni Lord na ganyan siyan. Ganyan talaga yan. Minahal tayo ng Panginoon nang ganito tayo. But sinabi niya, God loves you just the way you are. But He refuses to leave you that way. Ang galing. Ang mundo, iba dito, mahal ka niya kung sino ka, pero ganyan ka na lang. Kaya pala maraming mga barkadahan, kaibigan, lalong nasisira. Kasi tama yung mahalin mo siya kung sino siya. Kasi paano mo siya mamahalin kapag lagi may barrier? O kapag kulot, hindi ko mamahalin ah. Pag tuwid, ayaw ko rin. Pag mabuti, ayaw ko, galit ako dyan. Pag maitim, lalo na ayaw ko. Napansin mo ganong klaseng pagmamahal ng tao? Ang masakit nito, ang tao, ganito siya. Tino-tolerate. Mahal kita, maging sino ka man. Maganda yun sa una eh. Kasi nagbibuild ka ng bridge kaysa wall eh. Ang problema, hinayaan mong ganyan. Ngayon, habang buhay na naging mahirap, habang buhay na lubog sa buhay, hindi na nakalaya. Kasi tinanggap lang natin siya. Pero iniwan na lang natin siyang ganun. Kaya marami na sadlak sa buhay. Minsan, ang pahamak pa nga, yung tumanggap. Na ganun siya. Ang nagpahamak pa sa kanya, yung maling klase ng pagtanggap at pagmamahal. Kaya maraming tao, naging ganun na lang ang buhay nila. Pero hindi kay Lord. God loves you just the way you are. Kasi paano ka makakaalagwa kung walang magbibigay ng tsansa sa'yo? Paano ka makakapagtrabaho kung lahat hahanapan ng experience? Kakagraduate ko nga. Di wala na nakapagtrabaho ngayon dito. Kasi nga wala pa akong experience dito. Paano ngayon mangyayari dyan? Pero hindi ganon. Buti na lang si Lord, ganon, naglagay muna ng bridge. But He refuses to leave you that way. Kaya nga ang victory natin ay hindi trophy na i-display lang, kundi isang relasyon na dapat ini-enjoy. Hindi tayo lumalaban para mahalin tayo ng Diyos. Ulitin ko.
Hindi tayo lumalaban para mahalin lang tayo ng Diyos. Lumalaban tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi natin kinakailangan magpakitang gilas para mahalin tayo ng tatay natin, ng nanay natin. Para i-accept tayo at mahalin ng mga kaibigan natin. Hindi ganun si Lord. Hindi naman natin mapapantayan yon. Hindi tayo lumalaban para mahalin. Lumalaban tayo dahil mahal niya tayo ng ating Panginoon. Kaya ako lumalaban kasi mahal ako ni Jesus. Kaya ka lumalaban hanggang ngayon kasi mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Come on, malakas na papuri sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. So when you feel defeated, remember, you are deeply loved. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. You are deeply loved, not barely tolerated. Napansin mo kapag totoong mahal mo ang isang tao, nasasaktan ka na walang nangyayari sa buhay niya. Kaya gumagawa ka ng paraan. Naglalabada ka kahit na masugatan na ang kamay mo para lang mapag-aral ang anak mo. Nagtatrabaho ka na kahit minsan hirap ka ng matulog para lang masuportahan ang magulang mo. Bakit mo ginagawa yon? Hindi mo lang tinitolerate. Mahal kita kasi mahina ka eh. Hindi, gagawa ko ng paraan para makakain ka. Gagawa ko ng paraan para magkaroon ka ng gamot. Gagawa ko ng paraan para mabago buhay mo. Nakikita po natin yung kaiba ng mundo sa ating Panginoon. Iba. So kapag bumubulong ang kaaway na failure ka, ipaalala mo sa kanya na ang panalo mo ay selyado na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At hayaan mong ang pag-ibig ng Diyos. Ito, listen to this. Kapag dumadating yung mga bulong-bulong na yan, yung mga paramdam na kaaway sa'yo, na wala kang kwenta, na failure ka, ibalik mo sa Kanya. Hayaan mong ang pag-ibig ng Diyos ay maging wind beneath your wings. Hayaan mo. Kaya nga sabi dun sa kanta, I can fly and higher. I can fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. Kasi nga ang eagle, hindi lang siya nagpa-fly. Nagsusor yan. Hindi lang lakas niya ginagamit niya. Ginagamit niya yung tindi ng wind para makapagpatuloy siya. God is the wind beneath our wings. Hindi man siya nakikita. Tama. Kaya wag saan sabihin sa akin na hindi siya maniniwala sa Diyos kasi hindi niya nakikita. Kailanman hindi ako maniniwala sa Diyos kasi hindi ko naman siya nakikita. Tanong ko, naniniwala ka ba may utak ka? Oo naman, nakita mo na ba? Nabiyak na ba? Yung ulong yan, hindi mo pa naman nakita pero naniwala ka. Bakit? Gumagana. Nararamdaman mo. Tama, hindi ko nakikita ng pisikal ang ating Diyos, pero naramdam natin ang kanyang pagmamahal. Ramdam natin ang kapangyarihan. Kaya kahit hindi natin siya nakikita, nararamdaman natin at nakikita natin ang katotohanan ng kanyang existence. God is the wind beneath our wings, yung kanyang kapangyarihan. Kaya kung nahihirapan ka magpatuloy, alalahanin mo lang yung cross. Doon galing ang motivation mo. Let God's love be your motivation, hindi fear. Hindi guilt, kundi gratitude. Lord, salamat po sa pagmamahal mo. Dami ko ng pagkakamali sa buhay. Buti na lang. Pwede pala ako magtagumpay, Lord, kahit nag-fail ako. Pwede pala ako magtagumpay, Lord, kahit natakot ako. Pwede pala ako magtagumpay, Lord, kahit nag-fall ako. Why? Kasi love motivated ang tagumpay. Yet, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Who loved us. And I will end with this. Isipin mo yung isang heavyweight na boxer. Imaginein mo. Isang heavyweight na boxer, pumasok siya ng ring. Pasok siya. 12 rounds. Mabigat na bakbakan. Dumugo yung muka na itong heavyweight na boxer na ito. Nagkaroon siya ng bagsak. Napuruhan siya. Pero sa huli,
Itong bumagsak na ito, itong napuruhan na ito, itong pumutok yung ilong na ito, siya ba'y nanalo? Ang tawag ngayon sa kanya, ano po? Conqueror. Kahit nasugatan siya, kahit na natumba siya, siya pa rin na nanalo. Pero, sabi nga natin, pero, pag uwi niya ng bahay, ito maganda, makinig ka maigi dito. Binigay niya yung prize money sa nanay niya. Yung prize money, nitong nagulping to, nitong bumagsak na ito, pero nanalo, pag uwi, binigay niya sa nanay niya yung prize money. Tapos sinuot sa nanay niya yung belt ng kanyang pagkakampyon. Pero yung nanay niyang yun, hindi naman ay pagsuntukan. Hindi naman bumagsak. Hindi naman nasugatan. Kaya yung nanay na yon, ang tawag, more than conqueror. Conqueror yung anak niya. Pero nanalo yung anak niya, binigay sa kanya yung belt. Binigay sa kanya yung pera. Kaya nga more than conqueror siya. Nakuha niya yung reward na hindi niya dinanas ng pareho yung sugat at sakripisyo na dinanas ng anak niya sa ring. More than conqueror ka. Kasi hindi mo naman dinanas yung dinanas ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ganda ng kalagayan niya sa langit. Kaya nga, you came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross. May kanta nga, my debt to pay. From the cross to the grave to the sky. Sabi doon sa dulo, Lord, I lift your name on high. Hindi mo naranasan yung battle ng Panginoong Kristo. Yung matinding kahiyan. Puti sana kung simpleng kahiyan lang. Ang ganda nga ng kalagayan niya sa langit. He is the darling of heaven. But was crucified ang ating Panginoon. Pero, pinasa niya sa atin yung premyo. Yung tagumpay. Kaya nga ang tawag sa iyo at sa akin, ano? More than conqueror. Dahil nagtagumpay ka sa tagumpay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Come on, malakas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ngayong araw na ito, tayo pong lahat ay tumayo if you can stand sa presensya ng ating Panginoon. So let me challenge every one of us today. Baka pakiramdam mo, bugbog ka na sa buhay ngayon. Bugbog ka na sa gastos ngayon. Bugbog ka na sa gasolina ngayon. Bugbog ka na sa bilihin ngayon. Bugbog ka na kapipila ngayon na kung saan-saan na pwede mong pilahan. Bugbog ka na sa iba't ibang klaseng sugat na naranasan mo sa buhay. Pero tandaan mo, united ka sa champion ng langit. Anong gagawin mo? You have to embrace the battle. Why? Because your victory is battle-related. You have to embrace it. May namumuong tagumpay dito sa aking lumbay. Dito sa pagsubok nito. Huwag mong takbuhan ng laban. Why? Diyan mo mararanasan ang panalo mo. Gusto mong kitilin yung buhay mo? Paano ka pa masasabing more than conqueror? Yung pasuko ka na. Tignan mo, ang dami dito. Yung katabi mong yan, mukha lang niya maayos ngayon, pero ang daming sitwasyon na muntik siyang sumuko. Kapit ka lang kay Lord eh. Bakit? Ang hahawakan mo naman, di tagumpay mo eh. Tagumpay ni Lord. O tignan mo, nakaalpas din. Ang tawag sa kanya, ano? More than conqueror. Hindi naman siya yung tumalo kay Satanas eh. Hindi naman siya yung tumalo sa kamatayan eh. Buhay pa nga siya hanggang ngayon eh. Si Jesus yun. Siya yung nag-conquer nun. Pero pinasa sa'yo. Kiklaim natin. Lalakaran natin yung tagumpay na yun. Kaya, in all these things, we are more than conquerors. You have to embrace the battle. Then exalt Christ because our victory is Christ-centered. Huwag kang tumingin sa laki ng pasanin natin, higaanting laban natin sa buhay. Tumingin ka sa laki ng Diyos mo. Tumingin ka sa laki ng ipinanalo niya sa'yo. Jesus paid the high price for us. Then echo the love of God. And every time na dumadaan tayo sa mabibigat na pagsubok, nakakaranas tayo ng iba't ibang sugat sa buhay, you have to echo the love of Christ because our victory is love motivated.
Maglakad ka na may kumpiyansa bilang isang taong sobrang mahal ni Lord. Alam niyo po, ilang beses na ako napikon sa mga anak ko. Lalo na sa panganay namin. May panahon na papunta po ako ng church. Dito, nandun pa kami sa kabilang bahay namin. Yung palit na kami, tapos ganito, init na ng ulo mo. Nabagsak niya yung, ito. Nabagsak. Tumama pa dito sa, sa button niya, yung pag-turn on, pag-turn off. Pambira, hindi na gumagana. Magpe-preach ako. Kahit nagalit ako. Pinipigilan ko lang kasi baka kung anong masabi ko habang nagpe-preach ako. Sabi ko, Lord, ano ba to? Siyempre, dinisiplina mo, ginanyan. Ito, pagtapos nun, hinihiram niya ulit. Pagtapos mapaayos, nagagamit niya ulit. Kasi mahal ko siya. Kung di ka mahal ni Lord, tagal ka niya ng binasura. Kung di ako mahal ni Lord, tagal na ako impyerno. Tignan mo yung buhay mo. Tignan mo yung buhay ko. Pare-pares tayong basura. Sabi ng Book of Isaiah, you're just a filthy rag. Pero bakit ginamit tayo ni Lord? Bakit ka nandito? Pataas-taas pa ng kamay. Hallelujah. Na parang wala lang. Kasi more than conqueror ka. Kumapit ka dun sa tagumpay ni Jesus. So itigil mo na ang pag-asta na parang biktima ka. Na parang victim ka. Magsimula ka ng lumakad bilang isang victor. Bilang isang mananagumpay. Panalo na ang champion natin. Ngayon mabuhay ka na lang sa liwanag ng kanyang pag-ibig. Mahal ka ni Lord. So when life presses hard, i-declare mo ng matindi. In all these things, I am more than a conqueror. Not because of me, but because of Him who loves me. Mahal ka ni Lord. Kahit mukha tayong basura dati, tandaan mo lagi, more than conqueror nga. Hindi ikaw yung gumawa. Si Lord ang gumawa para sa'yo. I want you to close your eyes right now. Pagbulay-bulayan natin, damhin mo yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo ngayong araw na ito. Kung ikaw man ay nakakaranas ng samot-saring pagsubok, hindi dyan nagtatapos ang lahat. Kasi tinapos na ni Lord. Yung tagumpay mo. Hindi dyan natatapos ang buhay mo. For all of you na nandirito ngayon, and you want to experience the love of Christ today, Lord, pwede pa pala akong lumaban kahit nag-fall ako. Kahit nag-fail ako. Kahit natagtad ako ng fear, Lord. Laban, kapatid. Angkas ka doon. Kapit ka sa pinanalong laban ni Jesus. Sa dulong-dulo o sa gitna ng laban, isipin mo lagi, mahal ako ni Jesus. Hindi mo kailangan i-earn yun. Kasi na-earn niya na yun, ginawa niya na yun. Binigay niya na. Ngayon ang tanong, doon sa inihandang regalo ni Lord na salvation, wala kang parte doon, wala akong parte doon. Pero, kailangan mong tanggapin. Sino sa atin ngayon ang gustong tanggapin yung grasyang yun ng Panginoon? Na kahit na ganyan yung naranasan mo sa buhay, alam mo, mahal ka ni Lord. Alam mo, kakayanin mo. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. If you love to receive that love, if you want to receive that love right now, at gusto mo makapagpatuloy, gusto mo, naintindihan mo tong word na napag-usapan natin ngayon, kinakausap ka ni Lord. Bibilang ko ng 3, kapatid, bago tayo mag-pray ng ibang bagay.
tataas mo na mabilis yung kamay mo na sinasabi mo, Lord, I want to receive your love today. Lord, nananampalataya po ako na tinapos mo na, Lord. Nananampalataya ako, Panginoon, na hindi ko kinakailangan i-earn yung pag-ibig na yon. Kasi, Lord, binibigay mo na siya. Tatanggapin ko na lang, Lord. Tatanggap na lang, Panginoon, ng isang taong makasalanan, isang taong sablay, nag-fail, mahina. Tatanggap na lang sa isang perpektong ginawa mo at pagmamahal mo, Panginoon. At doon ako tatayo, Lord. Doon ako magsisimula sa pagmamahal mo, Panginoon. If you want to receive this love, this gift na galing kay Lord, taas mo na mabilis ang kamay mo. Bibilang ko ng 3, mananalangin tayo. And I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. 1, 2, 3. If this is your first time na babanggitin ako, do it with all of your heart. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. I believe I believe that I am more than a conqueror. that I am more than a conqueror. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Amen. Kapatid, habang nakapikit ang bawat isa, kung pinag-pray mo ito na nagmumula sa iyong puso, maniwala ka. Kung aatras din lang ulit tayo ng mga verses doon sa chapter 8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi nung perpekto ka, hindi nung malinis ka, hindi nung nagtagumpay ka, kundi nung bigo ka, nung madumi ka, nung sumablay ka, minahal ka na ni Lord. Kaya makakabangon tayo. Makakapagsimula tayo. Dahil si Lord na ang gumawa ng paraan para sa muling pagbangon mo, para sa susunod na tagumpay mo. Father, in the name of Jesus, I lift up to you everyone today. Lord, huhugot po kami, Panginoon, sa tagumpay niyo po. Bawat isa na nandirito ngayon, I will give you 30 seconds to 1 minute. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, just claim your victory today. Claim it. inabot ang katulad, Tanggapin mo ang katuparan. yung tagumpay na yan sa gitna ng mga sablay na naranasan natin sa buhay. Umangon ka dyan. Buhay ko, Huwag mo nang pagpilitan. wala na. Kasi ganito ako kasi ganito ako Kaya nga kasi ganyan ka. Kaya si Lord na gumawa ng paraan. Magpasalamat ka na lang kay Lord. Tanggapin mo na lang yan. Hugot ka ng tagumpay kay Lord. Humugot ka ng tagumpay sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Kausapin mo si Lord personally ngayong araw na ito. Receive the love of God today. Just feel the love of the Lord today. He's reaching His hands right now. Kumapit ka sa pangako ng ating Panginoon. Kumapit ka sa Kanyang salita. Tumindig ka sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang grasya sa iyong buhay. Sa isang katulad ko, Mahal na mahal ka ni Jesus. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Bumangon kang muli. Mangarap ka muli. Mahal ka muli. Mahal na mahal ka ni Jesus. Lapit kay Lord. Come on, last 30 seconds. Just come to Jesus today. Ang pag-ibig mo, Diyos, sa Ikaw sa kasi, Lord. katulad ko. Just echo His love today. Pag naririnig ng kaaway yan, naririndi siya. Kaguluhan sa Paano pa siya makakaporma sa'yo? Mahal ka pala ni Lord. sa buhay kong ito, manunumbalik sa iyo, natagpuan
Pwede po ba bawat isa sa atin, if you can lift up your hands, taas po natin ang ating mga kamay. And I want to pray for you today. Lord, I lift up to you your sons and daughters today. Lord, alam mo po, Panginoon, na nangyari sa kanilang buhay. Alam mo po yung bawat failure, bawat fall, bawat fear, Lord, na bumalot sa kanila. But ngayong araw na ito, Panginoon, as our hands lifted high, tanda po ng pagsuko namin sa iyong kapangyarihan. You are bigger than our biggest trials. Sapat na, Lord, yung pag-ibig mo para kami makabangon. Lord, I pray that you empower your children right now in the name of Jesus. Lord, we are more than conquerors through Jesus who loved us. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Salamat po. Tinatanggap po namin ang salita mo. Nananampalataya kami sa salita mo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Lahat ng more than conquerors, palakpak ng isang more than conquerors ngayong araw na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. More than conquerors. Higit pa sa mananagumpay. Ngayon lang yung ba naintindihan yon? Ako, parang ngayon ko lang naintindihan mabuti kasi isa yan sa mga matagal ko nang minumuni-muni mula nung Kristiyana ako. Sabi ko, paano ko naging more than conqueror? Conqueror lang si Christ, hihigitan ko pa. Ayun pala, kung anong pinanalunan niya sa atin, pinanalunan niya, ipinasa na sa atin. Kaya kung may pinagdadaanan ba tayo, ay huwag na tayong matakot. Kasi tinalo na niya, pinagtagumpayan na niya ang lahat. Pati sakit at karamdaman, even sa ating finances. Sino dito ang gustong magkaroon ng breakthrough sa kanyang finances? Pakitaas ang kamay. Pinagtagumpayan na rin niya na Panginoon, di ba sabi niya, I have come that you might have life and have it abundantly. Yung financial abundance, kasama yan sa gospel, mga kapatid. And katulad namin, testimony lang, ang pagbibigay kasi ng ating tithes and offerings ay battle-related yan. Tama po ba ako? Marami dito nagdadalawang isip, ibigay ko ba to Lord? Naintindihan man naman ako ni Lord eh. Kailangan ko na magbayad ng kuryente, tuition, etc. Kaya battle-related yan. Kaya nga sabi sa Malakay 3:10, test me on this, if I will not open the windows of heaven and pour out so much blessing that you will have no room enough to contain it. Kami nagkaroon lang kami ng breakthrough sa aming finances na mag-asawa. Mula nung sinunod namin yung bagay na yan, yung tungkol sa tithing. And sa pagkataong ito, gusto ko rin i-testify sa inyo. Kami kasing mga seniors and some other seniors, may grupo kami, ang tawag namin sa amin ay Team Revivalist. Pwede ba tumayo yung ngayon yung Team Revivalist? Sige. Karamihan seniors yan. Matindi ang manampalataya, maraming pinagdadaanan. Pero twice a week, Wednesday and Saturday, 5:00 pa lang, nag-i-intercede na yan para sa ating church, sa bansa, sa pamilya, etc. At marami ng prayer items na sinagot ng Panginoon. At ang Team Revivalist na rin yan ay very generous sa suporta ng ministry na binigay sa aming lahat ng Panginoon kasi meron tayong church sa Asingan, sa Uyo, and to online churches. At sumusuporta ang mga yan financially. At ang Panginoon nagbabalik talaga. You know what? Biglang may sinama sa amin na isang member ng aming Team Revivalist. And noong Holy Week, dinala kami sa Bagak, Winds, and
tawag nito, campsite, napakagandang lugar. At doon nagkaroon kami ng retreat. Libre kami doon. Pagkain lang dala namin. Kaya ganun magbalik ng Panginoon and soon, ni-invite kami sa isang evangelistic crusade sa DRT this weekend. And mag-aambag na naman ang mga yan. And as a result, I believe magkakaroon ng breakthrough. Kami ang mag-asawa even in the midst, testimony lang, even in the midst of napakatinding trial, alam yan ni Bishop at saka ni Pastor Dana and some leaders, we still tried na ibigay yung aming ikapotandog. Kasi para sa Panginoon yan And you know what? Even in the midst of trials, nagbe-bless ang Panginoon. Bigla kami nagkaroon ng cruise trip na libre. And then, ngayon naman, may nag-offer na naman sa amin ng, just to testify yung kabuhatian ng Panginoon, huwag tayong manghinawa even in the midst of trials. Ng 4-day pre-trip sa full expenses paid sa Thailand at titira kami sa 5-star hotel. Gawa lahat ng Panginoon yan. Kaya even in the midst of trials, mga kapatid, huwag nating hayaang maging faithful sa ating pagbibigay sa tithes and offerings to support the church. Hindi lang pang sarili natin, pero hindi nawawala, i-bless din tayo ng Lord, bibigyan din tayo ng breakthrough. Kaya sa lahat ngayon na nakapanalo na ng battle tungkol sa tithes and offerings at gusto nang magkaroon ng breakthrough at panindigan niya yung kanyang pagiging more than conquerors, itaas natin ang ating mga kapatandog at tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa inyong mensahe. Salamat po for making us realize na napagtagumpayan mo na, Panginoon, ang lahat ng trials namin, even yung trials namin sa aming finances. We declare abundance sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon. But higit sa lahat, we declare faithfulness sa pagsuporta sa iyong gawain, pagsuporta sa aming mga leaders. Thank you, Father God, for this breakthrough. In Jesus' name, amen and amen and amen. Sobrang saya talaga sa midweek service natin. Kaya every Wednesday po, ini-invite po namin kayong lahat. Let's be there sa ating pong main campus. If you don't know yet kung saan ba yung main campus, ito na yung pagkakataon mo para mabisita naman yung main campus po natin. At naniniwala ako marami pa pong gagawin pa ang Panginoon sa atin. Marami ting mga surprises pa ang Panginoon. Kaya huwag ka munang bibitiw. At huwag ka nang bibitiw sa Panginoon. Amen po ba? Dahil hindi ka naman talaga pababayaan ng Panginoon. In fact, nilagyan ka na nga na niya ng title ngayon more than conqueror ka na nga Tingnan mo yung katabi mo, kahapon umiiyak yan, kahapon parang wala na yan, di ba? Parang wala na siyang pag-asa, parang pabigay na siya. Tapos ngayon, grabe yung word sa'yo ni Lord, no? Sa sobrang, yung baba ng nararanasan mo na nakaraan, bigla kang ni-level up ng Panginoon at sinabi ng Panginoon, anak, hindi pa ako tapos sa'yo. May gagawin pa po sa atin ng Panginoon. Amen po. Pwede ba natin palakpakan po ang Panginoon for His greatness and His goodness in our lives? And once again, tayo po ay tatayo in the grace of God. Can you declare this sa at least 2 taong kadikit mo ngayon, kasama mo ngayon, sabi mo sa kanya, you are more than conqueror. Yan, paalala mo sa kanya yan. Kapag medyo nalulungkot na siya, you're more than conqueror. Pag nagiging emo na siya, you're more than a conqueror. Amen? Pag nasasaktan siya, you're more than a conqueror. Pag nangungutang na siya, you're more than a conqueror.
Kasama yon, syempre. Pati sa finances natin, sabi nga ni Pastor Fidel, kasama yung pagiging more than conqueror. Kaya yung laman ng bank account mo, sabihan mo yung laman ng bank account mo, you are more than a conqueror. Yan, hindi ka lang hanggang dyan, aangat ka din. Amen po. Pati sa panlilibre mo sa katabi mo, you are more than a conqueror. Kaya huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na sa kanya, ililibre na kita mamaya, lunch tayo. Pag-usapan ulit natin yung word ng Panginoon. Sino po dito ililibre mamaya ng katabi niya? Palakpakan si Lord. Amen. Yan! Kung meron mang isang DNA ang Amazing Hope, gusto niya nalilibre talaga siya. At manglilibre siya. Kasi more than conqueror siya. Amen. Once again, pasalamatan po natin ang Panginoon. As we close our eyes, can we worship, thank the Lord for everything that He has done today. Alam mo, magaling si Lord sa buhay mo. Pwedeng ikaw hindi. Pwedeng ikaw nag-fail, pwedeng ikaw ay bumabagsak, pero si Lord hindi. At nakasandal ka sa Diyos na kahit kailan ay hindi mapapagod na sandalan mo. Can you just thank the Lord for that? Can we just worship the Lord for that? Father God, we praise you, we honor you. You are awesome, God. Thank you, Lord. As we leave this place, God, hindi kami lalabas dito, Panginoon, ng may yabang para sa mundo. Pero lalabas kami dito, Panginoon, ng may tinatayo ang titulo. We are more than conqueror. Hindi dahil sa magaling kami, hindi dahil, Panginoon, napagtagumpayan na namin ang lahat. Kundi, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang tagumpay po, Panginoon namin. Thank you, Father God. Lord, may we share this kind of victory to other people as well. You bless us today. You gave us the victory today for us to become a channel of your blessing, God, sa mga tao po. Hayaan mo po yung buhay namin, maging daluyan din, Lord, ng salvation, ng love, na maranasan din at malaman din, Panginoon, ng ibang tao, Panginoon, that they can also be a more than a conqueror, God. Lord, i-invite namin sila dito sa aming mga services, even sa midweek service, God, sa kahit anong kapamaraanan, Lord, na mailalapit po namin sila sa iyo. Hindi po kami mahihiya, Panginoon, because this is the right time for us to stand, Panginoon, para, Panginoon, marami pa po, Panginoon, mga tao, Lord, na makakilala po, Panginoon, sa iyo. Father, we thank you, God. As we leave this place, dalangin ko ang pag-iingat mo, Lord, sa bawat isa. As we leave this place, dalangin ko ang pagpapala mo, susundan ng iyong mga anak. Lord, as we leave this place, I pray for your favor to be upon your people, God. At kung lalabas siya ng lugar na to, meron pa rin yung problemang dinadala niya dahil hindi niya alam kung nasolusyonan na ba or ano ang solusyon dito. Lord, ngayong araw na ito, papaalala mo sa kanya, dala-dala niya yung solusyon at ikaw po yun, God. Salamat po, Panginoon. Once again, if you may, you can raise your hand. Receive this benediction from the book of Numbers. And when you say, I receive, believe, ito ay mangyayari sa buhay mo because you're more than a conqueror. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And every conqueror will say aloud, Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here. We say God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies of
shout it out.